Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, July 11 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Tatlong low pressure area po ang ating minomonitor. Nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please makikiusap muna ako ng isang like at subscribe and pahit po na notification bell para po kada may update tayo sa lagay ng ating panahon ay mabilis po kayong nano-notify. Unahin na muna natin itong unang LPA, no? Unlikely na maging isang ganap po na bagyo, tropical depression, dahil ito po yung dating si Bagyong Bising, no? At ito inaasahang mawawala na rin, malulusaw sa mga susunod po na mga oras. Dito naman tayo sa pangalawang low pressure area, mga kaibigan. Nagbabadya na po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa may bandang hilaga po ito. Kung titignan nyo, mga kaibigan, ito pong pangalawang low pressure area na merong medium chance ay meron pong lokasyon na 745 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, no? Ang sinasabi natin, mga kaibigan, within the next 24 to 48 hours, mas malaki, no, o mas matumataas yung tsansa na ito'y makapasok sa loob ng ating par at maging isang ganap nga po na tropical depression or mahinang bagyo. Samantalang naman dito po tayo sa kabila, no, itong LPA na ito, bago lang ito, mga kaibigan, at ito ay nasa high chance agad na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Meron po itong lokasyon na 2,105 kilometers east of extreme northern Luzon. So maging alerto, maging handa po tayo sa mga posibleng banta po, no, ng sama ng panahon, dahil itong sinasabi natin na dalawang banta ng low pressure area ay mas malaki yung chance na maging isang ganap na bagyo. Wag na natin isipin itong isa, no, yung unlikely, dahil si Bagyong Danas yan dati o si Bagyong Bising yan dati, mawawala na yan. Magkagayon man, meron pa rin po tayong tinatawag na forecast weather condition. Mostly ngayon na nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, especially po sa may bandang kanluran, no, ay ito pa rin pong southwest monsoon or hanging habagat. So forecast weather condition na tayo, mga kaibigan, sa area po ng Zamboanga Peninsula. Asahan po natin dyan ng weather condition, occasional rains or yung mahina pero tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan ang posibleng maranasan, no? Especially bandang hapon po yan hanggang sa gabi. So yung impact pa rin ito, inuulit ko, posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa area ng Metro Manila, Visayas, the rest po ng Mindanao, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na ho dyan ang Palawan. Weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa southwest monsoon or banta po ng hanging habagat. Ganun pa rin, lagi pinapaalala ang impact nito, no? Posibleng pagbabaha pa rin at sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area in case or sa kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains, lalo na sa hapon po at sa gabi. Ang ilang bahagi naman ng Luzon, mga kaibigan, ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan dahil pa rin po, no, sa southwest monsoon. So maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorm ang inaasahan natin. Mga kaibigan, marami nagtatanong, no, kung eto nga po bang dalawang banta, no, o tatlong banta ng low pressure area ay may chance na maglandfall po, no, kapag naging isang bagyo sa loob ng ating Philippine landmass. Sa ngayon, mga kaibigan, sa tatlong LPA na ito, dalawa ang banta na posibleng maging ganap nga po na bagyo, no? Etong medium chance at etong high chance na maging isang ganap nga po na tropical depression or mahinang bagyo. Dahil ngayong July, papaliwanag ko lamang, ina-expect nga natin ang 2 hanggang 3 bagyo na posible hong mabuo. So, hindi naman natin sinasabi pag 2 hanggang 3 bagyo mabubuo ngayong July. Automatic mabubuo yan, no? Depende pa rin sa sitwasyon yan at lagay po ng ating panahon. So, pangalawang bagyo natin si Bagyong Bising, nabuo siya buwan ho ng July. So, isa pa lamang yung sa buwan ng July, pero dalawa ngayon 2025. Ang pangatlong bagyo na ina-expect natin na posible nga pong mabuo ay papangalanan pong Bagyong Krising, no? Kapag ito'y naging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung nakikita nyo, mga kaibigan, kapag naging isang bagyo na etong mga low pressure area na ito, posible pa rin itong hatakin or palakasin etong nga pong hanging habagat or southwest monsoon.
Same scenario sa nangyari nga po kay Bagyong Bising, pinalakas niya ang habagat at ito yung nagbigay ng malawakang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. So sa mga ganitong senaryo mga kaibigan, mas maganda lagi po tayo nakaantabay sa aking mga weather update, no? At pangalawa, lagi tayong maging alerto. Maglinis po tayo ng ating mga kapaligiran, especially yung mga bahayang lugar sa Metro Manila, mababang lugar, mga basura, tanggalin ho natin para hindi bumabara sa mga kanal. Yung mga nakatira naman po malapit po sa mga ilog, no? Kung mas maganda, pag may banta ng mga pag-uulan sa inyong lugar o may mga heavy rainfall warnings, mas maganda na lumikas po tayo sa safe na lugar mga kaibigan, yung malayo po sa mga ilog o mga kadagat mga kaibigan. At gain din, yung mga nakatira po, no, sa mga matataas na bundok o sa paanan ng bundok, umiwas muna tayo, no, kung sakasakaling merong mga banta na malalakas sa pag-ulan. At iwas din po tayo sa landslide. Mga kaibigan, sa ngayon yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. So makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe and then hit po the notification bell for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po.